kita sa tapas. Tapas na. Last din ng buwas. Last day na buwas nga diri kita. So before kita magaling sa Martes ni, servisan tanay diri antes na maglakat. No? So mga alas 12 service ta. Oh. Kay pag alas 2, ano? Okay, pag alas 2. Oo, basta adlaw lang ta kay pagka alas 2 na yun. Mahalin. Ha? Ano oras palin? Alaw mo, alas 2 ko. Alaw man alas 2 ah. Alas 2 kita mali. Oo, basta yan magsubra sa alas 2. Kaya pero basta magutan lang. Oo, kasi may magsala mo kita doy. Basta Hindi temprano rin pa. dito, ma-service dan kita. Oo. Mawali dan kita diri karong last sa Martes. Martes. Sa market. Bali lunes ang gabi kat market to. Antes maglakat, magservice na. Ma-service na kita. No? Bye pa Sa pa bus na service. sa gabi. Dahil pagka-udto sa Martes, service naman before kita maglakat. Kambot sa daday tuton ni Islam. Sino? No? Day tuton ni Islam. Sino? Day tuton ko. Nag-service sa tutok pwede. Ano siya bukir? Hindi sila mo service karon buwas kami sa. Ay, wala sila naman ba? Sige lang, basta service lang na to. Bus lang na lagi, pros ka to amo. Isa pa na yapon ka Ginoo. Ang Oo. Sa kagabi tatlo mo. Kung makuha sanda, may service na sanda dahil kita man, basta servicean digit anay. Oh, basta hindi lang mapaltang Hindi service. naman peltang service kay kinanglanong na para sa hindi lang sa namatsan, para man sa aton. So, ang atong verse Mga alas mo, 11 siguro ma-service para pagkuhan man yaga, wala? Para pagkakuhan. Bukod daya. nakatatadayon, para hindi na tayo madiling. No? Mm. Ning no? So, para matigayon tigit na makasunod kita ay Martes. So, amen? Okay. Ang atong verse subong, the Lord killeth, 1 Samuel chapter 2 verse 6. The Lord killeth and maketh alive. He bring it down to the grave and bring it up. That's Ecclesiastes chapter 5. Ecclesiastes chapter 5 verse 16. And this also is a sore evil, that in all moments sa sikim so shall he go. And when what profit hath he that hath labored for the wind? Let us pray. God, sa sininga gabi, yari naman kami sa balay sa imong anak. Nga nag-iwan, nga balik na dila sa imo. Diri kami karon sa balay sa imong mga anak mo. Atag kami refreshment sa una-una namon tanan. Nga ang tao gali mapatay, kagdayon imo man nga buhion. Diretsong istorya, imo ang tanan nga plano. Gani God, salamat sa discernment, salamat sa kaalam, salamat sa pag-challenge nimo sa amon nga ang tanan imo ang tanang mga pamahagi. In Jesus name I pray. Amen. So nagambal sa 1 Samuel chapter 2 verse 6. Anong hambal niya? The Lord kill it and make it alive. He bring it down in the grave and bring it up. Kung dito sa istorya, ang kamatayong gali, iya sa Diyos nga pamagi. Kag ang pagbuhi, iya manggihapon pamagi. Kag ang paglubong, iya manggihapon pamagi. Kag ang paghatag o ang pagpapaibabaw sa aton, iya manggihapon sa Diyos. Nagambal rin sa Ecclesiastes chapter 5 verse 16, sa buhi pang tao, naninguha, no? Nagtimakas ang tao. Sa kung ano ito, nagtimakas ang tao para nga may iyaman. And this also is a sore evil, that in all moments as he came, so shall he go, malakat siya, mag-aabot, and what profit hath he that hath labored for the wind. Ano kuno ang kapuslanan sa iyang mangagin pangtimakas. Upod ang kahanginan. Diretso,
may once ka ni magtimakas kita sa kahanginan, may dimalas, Mm. may maayo. Amo na, pero naghambal dayon siya nga ang plano sa Dios iya tanan. So ang atong topic sa subong, anong siling niya? Ang topic natong subong, when a loved ones passes by. Kung halimbawa nga atong mga mahal sa kabuhi, sama ni Nining, iyang tatay, ni Sina, loved ones ni si Manong, akon utod, minahal na mo ni siya, nga kung siya ang maglakat ko nung magbiya na dire, ano ang no kuno ang yang ibilin, ano kuno ang amon dapat handumon, kag ano kuno ang dapat naton mahibalan nga samtang buhi pa siya, kag kung ano ang aton nga pagabat sa gon isip kita mga mahal naton sa kabuhi nga naggali na diri sa kalibutan. So una sa tanan, ang tanan tanong sa Dios. Mm. Amo na nga ginambal gani niya sa aton. Amos 4:12 prepare to meet thy God. Nga man iya man tanan plano. Mm. So nga aton lang magprepara lang kita sa pag-atubang sa Dios kay ang tanan nga buhi mag-atubang gid sa Dios. Buhi man o patay, matubang kita sa Dios. May mga laygay lang ambal niya sa Psalm chapter 90. Ano ambal niya sa Psalms 90? Verse 10 kag 12. Ano ambal niya sa 90? The days of our years are 3 years and 10, and if by reason of strength they be 4 years, yet is their strength labor and sorrow, for it is soon cut off and we fly away. Mapatay gid ang tao. Sa edad subong nga 70 kag kung grasyahan imong 80. Klaro gito sa Psalms 9, sa Psalm 90 verse 10 kag sa 12, so teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Amo na gani nga mintras nga nagadugang ang atong edad, way kita iban nga palapitan amo ang kaalam sa Dios. Amen. Kay nga man hindi naton masiguro kung saan o kita waon sa Dios. Pero nagambal, may prekosyon na 70 years ang edad sa tao, may tendency na nga siya magluya, pag siya iyang pagluya, kandidato na siya nga magbalik na sa Dios. Pero kung tagaan ka pag amazing grace, imong 80. So ano dayon ang matabo nga dapat tudluan nato nga atong kaugalingon sa amuna nga edad nga gintagana sa Dios sa aton, may panahon pa kita sa paghimo sa kabubuton sa Dios. Amen. Gintunan ta ko nagagi sa 2 Peter chapter 3 verse 8 nga ang adlaw, isa lang ka adlaw sa Dios, 1,000 ka tuig sa tao. So hindi na natin pagpaabuton ngay muon atong edad nga 100 years. Ang 100 pang atong edad antes kita makakilala sa Dios. Hindi naton pagsundon ang hambal dira sa isa ka tawo nga may kwarta na gingguba dayon niya ang iyang dako nga budiga. Pagguba ni sila ko nga budiga niya ang balen siya, o sige kay may ara ka kalag, gubon kining bag-o kong budiga, ang daan kong budiga, himuon kuning padakuon, kag pagkatapos pununta sa kaayat karaydan, kag hala kalag kaon inom tanan pangalipay. Yan ang balen ni sa 20, sa 16 by 20, buang ka, way ka kabalo, nga karong adlaw, kuhaon ko imong kalag. Di ang Amos 4:12, nakapreparar pa kita? Nga, ano pagpreparar ta, nga nawili man kita sa hudyaka, nawili kita sa bisyo, nawili kita sa kahilayan, nawili kita sa mga buwat sa kalibutan. So muna gani, nga ginapaintindi kita, medyo may time frame na kita, huwag siya ni nga 40 years na akong edad, no, mag 70 na ako edad, di may 30 years na lang ako. Di dapat, pareha sa kaina, Pastor, may nagsimba.
nakabati isa sa akong wali nga nag-agi. Agi mo, highway mo. O, nakabati sa akong wali. Nagsimba. Kay pagkabati ko niya sa akong wali sa dalan, nga ang kaluwasan, grasya, ginahidlaw ko siya mamati. Amo to, nagbalik siya kay ina, nagsimba. Alin sa Sunday School, timplano pa siya. Puto, pastor, alas 9, aran siya. Sugod na mo, alas 10 siya. No, at least nagasugod kami alas 10 siya. Karon, sa waay pa siya, istorya din siya nga, pastor, nakapati ko sa imong wali, naira ako. Yung ginakitlawan ko, munang ari ko. Hindi mo pati, pastor, Sunday School ako, tudlo ko. Imbis nga may iwali ako, nga tani, nga may wali ako, gin-revise ko. Nga ako po may bago, kagusto gid sa grasya. Di ang akong wali, ura sa grasya. Oh, ura sa grasya, basta pamati niya. Tagaan na ko sa papel, tagaan ko siya bulpen. Ako isulat lang ang mga bersikulo kay pakuli. Tun ilang, grabe ito uniroy. Unay na sulat. Pala istorya, natapos ang Sunday School, natapos ang Divine Service, naihira pa siya, nanyaga kami, why bakit maguli? Sabi ni mga pastor, nung oras na guli, alas 2, sapit mag alas 3. Sige pa siya pamangkot mo, pastor, ano pagigman? Kutukin feed ko kay nga aman. Ambal sa Jeremiah 3:15, and I will give you pastors according in my heart to feed you knowledge and understanding. Di amo na atong pastor nga function, amo na atong responsibility. Dito unan ko siya la, ginpaintindi ko by the grace of God, nagbaton siya sa Pilipinas. Amen. So dalgon ko sa ruwas. Very good. No? Amen? Dalgon Amen. sa ruwas. Open siya. No, lingko po sa ruwas. Dua lang kadlaw. Ito ang katlaw. Kaya nga aman, dira na natin maintindihan. Once may mahal gani kita sa kabuhi, passes by, hindi na kita sa una bala, may mapatay ganyan, mauna pa ta na sa buhok. No? Mauna pa sa buhok. Tapos ituklod mo karon, makid. Pero sa atong subong, abi ninyo, ining kamatayon, sa tao nga mga luwas, congratulations ni siya ning. Congratulations, iban condolence sa atong mga Kristohanon, congratulations kay nga aman natapos na ang atong buluhaton diri sa lupa. Gin-promote na kita nga dito kita magpadayon sa buluhaton sa langit. Amen? Amen. Ha? Amen. Dayon kita, Hindi kong makongratulate mo nga, nabiganti mo kakagyak patay. teway kaintindi. Pero sa mga Kristohanon, congratulations. Makaintindi na ang mga Kristohanon. Naabot yung 80. Oo. Amazing. Grasya sa Grabe, Ginoo. grasya Sa na gito. grasya sa Ginoo. Grasyan sa Sanchez. Napatay gani ang Christian da magmisa na o. Wala sing Biblia. Gani. Kwantas da ga ni wise na siya. Kadla gakon Patay ko na sa bunbun ba? Wala Amo na. kumarte nga may nag-Biblia. Ibalan mo save mo. Magara manuway pa sila yan. Hindi nga wala mo na ibang yung grabe ang hindi. Ang ibang sina, mga girl, mga kuwang halimbawa, samtang buhi pa, wala nila nahimo. Wala Sana nila nahimo ang dapat tani ang himuon. Amo na nga, ikaw na nila mag-girl sol. Patay na. Patay Yan na, sobrang laki ng maybe. Di pero rin sa ako nang okay na yung tigulan. Pero kung mga bataon sa yan na, parila sa makilala ko na napatay yung bata, mga graduate, siya nung nakaligan. Hindi masakit din mo Karoon na na patay, ito siyempre mahibig na sila yan. Oo. Na ako na depende sa napatay. Oo. Ang mga hinali ang mga kayo, Mahibig sa siyempre. imo mang guro doon, mahibig ka, di ba ka mahibig ka man sa kasakit na nga siya na sarigan na mag-graduate na. Kaya wala mong gina-expect nga Wala ang na matabo ang ganan sa sa iya. Siyempre mahibig ka bigya. Pero kung matigulan, okay naman ang kati. Kapahuway na. pero ang ina nga punto, amo gani na ini nga mensahe para sa mga nabilin when the loved ones passes by. Kay nga aman ambal sa 1 Samuel chapter 2 verse 6, kung ginbuhi ka, iya sa Dios. Kung ginpatay ka, iya gyapon sa Dios. No? Kung ginlubong ka dito paadto si dalom, iya gyapon na sa Dios nga pamagi. Kung ginpatay ka kag ginpaibabaw,
iya na tanan sa Dios. So anong himuon? Halimbawa, emergency nga kamatayon, hindi gani unexpected. Amo gani nahambal sa Amos 4:12, prepare to meet thy God. Amen. Sa atong nga mga Kristohanon, no? As a sign of maturity, once gani maabot na siya, kalma ka na lang. Oh. Kay nga man, once gani nga himuon naton nga nawagin question ka pa, nga ang naging kuwa kay bisan aton pa na ginasiligan, no? Bisan siya tanan nagasupport na sa aton, kay nga aman kung maintindihan ka gani, ang tanan iya sa Dios. May plano ang Dios nga ana amo na siya. Basi balahay ginasaligan tayo, nagatinamad ban kita. Oh. Daw ginihimo ta na lang comfort zone. Mm. Di ba? Mm. May mga plano ang Diyos. Are, pagkabot ko sa Surigao, i-share ko ni siya. Wala ako nga simbahan. Wala ako nga simbahan, amuna, nila ako halin sa akong lulo. Muatindan sila tag 400 to 500. Karon kay napatay ang tatay. Pagkapatay sa tatay, i-install ang bata. Karon kay ang bata makasasala. Ini si Pastor Chad. Why gid nakaangay ang mga membro? Mm. Why gid kay nga man sa buhay pa yang tatay nagapasablaw ni nga bata. Mm. So hindi siya mabaton kang mga manugsimba kay nga aman ang bata sa lawayon. Kawayon. Karon ang mga membro nagakinagsinlis nga mabulos. Ning way kuno sala. Karon hindi man na pwede. Kay gusto nila ang ibutang nga magpastor ang ilang Sunday school teacher. Mm. Kanang gini man pwede kay ang pastor may bata. Mm. Malaan mo ang simbahan, once may bata gani ang pastor, second priority lang na ang guwa. Oh. Oh, karon kay may bata nga pastor, ginsulod gid, hindi ka mo magpati. Pastor, na-split ang simbahan. Ang nabilin, pula sa nagatunga ang nagalin, gamay-gamay ang nabilin. Ano ang mensahe? Hambal ni Pastor Chad, istorya na kami, bimong pastor, ano ni? Sa grasya sa Ginoo, kadtong mga nangkuwa na galito, sobra na sa kaaram. Nahimo ng rebellion. Amo na bantayan ta. Kay once gani, nga kung may plano ang Diyos, nga i-insert, gayon ginsupak mo, rebel na. Mm. Mahimo kang rebellion, way ka nakabalo, nga na-rebel ka na. Karon, di, alin, paghalin nila to, ang nabilin, gamay-gamay siya, sobra na lang gatos. Di, kadamo-damo sa misyonary, kadamo-damo sa mga buluhaton. Abi ninyo, ang nabilin, ang musubong, ang nagmanihar, kay inang mga napiling karong nagulag, naturog sa una, way trabaho. Di tanawa, padayon gihapon ang serbisyo, ang ministry sa church, way maano. Gani ibang misyonary, nagsurunod to. Hay dito sila daw nahulog ang buot nila sa Sunday school teacher. Gani plano sa Diyos. Mm. Ano hambal ni pastor ko, kay assistant pastor sa una, ang mahalin, halin lang, Ayun lang. ang magpabilin, pabilin lang, kay ang Diyos, amo ang magbulag. Halin! Di karoon may mga kwarta ang nagharalin. Nagsarig sila may kwarta. Ang nabilin mga agukoy, sa grasya sang Ginoo, nakahimo man sila sang dito ko, pag-conference, karudako pa sa ilang hatag. Sabi, may gamiton ang Diyos. Mm. Ang ginakinahanglan ng naton nga mga mahal sa kabuhi, once gani nga may, alimbawa ako mapatay man, preparado siya. Hindi kagid maghimo sa mga butang nga nga why nimo mamanan nga nagrebelde ka nagali sa kagustuhan sa Dios. Basi may plano. Mm. Di ba pastor? Mm. Basi pastor kita. Yung kuha, yung asawa di nalipay. Ano ang bal na? Di ba? Ah. So may plano ang Ginoo. Amo na siya, ini nga mensahe para ni sa mga nabilin. Nga ang tao hindi gid magbato sa kalibutan kay nga aman may ginatagana
nga kita tanan sa Job chapter 14 verse 1, 2 and 5 nga ang tao nga ginpakatao full of sorrows. Diba? Chapter 14 sa Job. Kinaintindi tagid na siya. Kay nga aman sa Job chapter 14, ano hambal niya? Why kita nagabasol? Kung hindi, amo gani ni nga may pastor. Job chapter 14 verse 1, man that is born of a woman is a few days and full of trouble. Oh. Sa to, he cometh forth like a flower and is cut down a plate also as a shadow and continueth not. Kung intindi, matawo ang tao diri sa kalibutan nga full of sorrows kay nga aman nga tao kita sa babae nga makasasala. Kag nagsiling siya sa verse 2, ang iyang kabuhi daw parehas lang siya sa flower, sa parehas lang siya sa bulak nga magpakita sa kaamyon dugay-dugay madula kag hindi ini magpadayon. Karon ang pag-ibita, ang pagkwanta makadugang sa kabuhi, hindi sign of rebellion. Ano na siya? May plano ang tanan. Plano tanan sa Diyos. Amo ng iban ay nakaintindi sila, magkinalipay na lang. Bisan sakit sa tagipusoon, magkalipay na lang. Kaya mo na hambal ni Kristo sa Philippians 1:21, but as for me, to live is Christ, and to die is gain. Ano yung hambal niya? Patay man ako, o kung buhi, iya ako sa Ginoo. Kay ang kamatayon, amo ang kadaugan. Amen. Good. Amo na siya. Ginintindi ta naman. Damo ang bersikulo sa Biblia nga nagasiling. Ano pa gid ang hambal niya? Nga kita kuno, no? Kita kuno, palit damo. Ang aton nang sa Job 22 verse 1, ang iyang ginsiling lang sa 22 verse 1, kay amo magaliin ang matabo. Then Eliphaz, Job 22, ano yun eh? Verse 21. Ano na lang ang himuon sa tao? Acquaint not thyself with him, and be at peace, thereby good shall come unto thee. Anong ginina po? Intindi? Musabnit ka na kita sa Diyos. Good. Amen. Why na pinakanami nga himuon sa tao? Once maabot ang problema, ilabi na gid ang atong mga mahal sa kabuhi, ang atong himuon, submit na lang ta. Why gid sing pinakanami? Kay nga aman, may tagana ang Diyos. Tambal siya diri. Last na to nga istoryahan. Sa ang ginistoryahan naton sa John 11. Sa John 11, 25 to 26. Nga aman nga ginahimo ina sa Diyos. John 11, ano ang buti paintindi niya 25 to 26, nga ang may kamatayon kay ari ang sabat. 25 to 26. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall be alive. 26. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Ano hambal niya kang Marta? Nga si Marta nagkasubo kay sila sa ro napatay. Ano hambal dayon niya sa 25? Marta, ako amo ang pagkabanhaw. Hambal niya diri, kag ako ang kabuhi. Ang tanan nga nagpati sa akon, bisan siya napatay, siya mabuhi. Sa 26, kung sino ang nangabuhi, kag nagpati sa akon, hindi man siya mapatay, nagapati ka ba siya? Amen. Amen? So, diretso istorya, mga utod ko nila kay Kristo, hindi kita mabanhaw, hindi kita mapatay. So, ang kamaturan, nga dapat mapatay anay kita, antes kita banhawon ni Kristo. Di karon, kung may napatay, bisan pa mo na atong kinasaligan. Labaw na kung Kristohanon. Questionon ta.
Why ta? Why gigita? Hindi ta pagpugnan ang gahom sa Dios. Kay dira mapakita ang gahom sa Dios kung ang atong mahal sa kabuhi labaw na gid-ara kay Kristo. Wao na sa Dios kay iupod niya sa ulihi nga pagabanhawon. May plano ang Dios. Hindi nga kita pa ano ang tao papatuon ta diri mapatay. Mapatay kay nga man may plano ang Dios nga banhawon. Amen. Very good. Amen. So, last verse, ikatatlo nga punto, sa 1 Thessalonian, ano hambal niya? Kay nga aman, ang tanan kabubuton sa Dios, hindi ni aton. So, ano ang himuon na lang? 1 Thessalonian, chapter 5, verse 18. Kaya hindi taman mapugnan. Ang aton lamang, ego na lamang kita mag-submit kung ano sa plano sa Ginoo. 1 Thessalonian chapter 5 verse 18, ano hambal niya diri? 5 verse 18. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Amen. Ano na lang himuon naton? Masakit man un manami, only always give thanks to the Lord. Amen. Mo man kami mo. Kung pinasakit di kita nga kung ilubong dun madalagan di kita kita mo unat buo hindi na namo ang ato na lang itugyan sa Dios kilalahon nga ang tanan kagustuhan sa Dios, for this is the will of God in Christ Jesus nami concerning para gid sa imo. Oh, amen. So ang ato na lang give thanks. Amen. May naintindihan kita Amen. Amen. when our loved ones passes by. Ang imuon pa, always return. Nga ang tanan, kilalawon ta, plano sa Diyos. Amen. Diri lang kukuto, kag mayong gabi sa tanan. Mag-pray Amen. kita, let us pray God, salamat sa kini nga pagabihon. Bisan pa Ginoo sa paano nga paagi na wali kag natunan namo na imong pulong. Salamat sa wisdom through your Holy Spirit. Naging guide nimo kami, gintagaan nimo kami espiritu sa pag-intindi, Yes. gintagaan nimo kami sa espiritu sa pagbaton, sa pagkilala nga ang tanan nga nagakatabo sa amon, imo tanan ining plano. Lamang Ginoo nagapangamuyo kami nga preparaha ang among mga tigpuson, ipakilala sa tanan nga panahon ang imong gahom nga ang tanan may tinutuyo ikaw sa among kabuhi. Bisan pa ang among mga loved ones, mga mahal namon sa kabuhi, nga maguna sa amon, Ginoo, kinasalig namon ini sa imo. Tudloi kami nga in always thanks, give thanks unto the Lord nga ang tanan imong plano. Salamat Ginoo, pag ining mensahe para sa amon, pinagi sa himaya sa imong anak na si Ginoong Hesus. People say, Amen. Amen. ang gabi Okay. Salamat.